Vlog man? Nasalubong ko tong mga to. Bibigay ko na lang sa kanila yung isda namin kasi sobra naman yung isda namin. Mga Indiano. Bangladesh. Bangladesh. You've been to Saudi Arabia? Yeah. Bahrain. Bahrain. Iyo, brother. Okay. I will give you. I'm not working in Bahrain. I work in Singapore. Oh. Nice. What's your name, brother? My name is Milan. Milon. Yes, Milan. And My name is Rahman. it's too much working. Yeah. Working, huh? Yeah, too much distant market. Hold on, I will take. Hello, like you can go. This fish you buy or cash? No, this free. No, you guess. You buy it? Yes, with our friends work in fish factory, then they give us too much. Okay. One bucket. Okay. Thank you, huh? Yes, brother. Okay. Ang layo-layo po ng bahay nila. Doon pa sa taas. Ganon dito guys, malayo yung mga yung mga katulad yan, tindahan. Kailangan talaga lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay nandyan na sa mo, tabi mo. Para hindi ka masyadong hirap. Kasi yan 5 kilong bigas lang yung bit-bit nung isa, tapos hingal na siya. Hello guys, good morning or good evening. Hello sa inyong lahat mga mga giahak. For today's video, ayan, share blessings kasi medyo okay na ang thank you Lord, sinagot ako ni Lord. Share blessings kasi medyo okay na, meron na tayong pangkain. Sobra naman na yung binigay ko sa ibang lahi yung mga isda doon. And then meron pa akong yun? Nagulat ako. Meron doong nakausap akong Nepali dati na meron daw isang babaeng kabayan doon sa number 151 yung bahay niya. Gusto ko sana siyang puntahan papunta doon. Kaya lang baka hindi ko siya makita. Sunod na lang pagka makita ko yung Nepali, kukunin ko yung number niya at kausapin niya yung kabayan at bibigyan ko siya ng isda. Naglalakad ako ngayon kasi day off ko at alas 8 na ng gabi dito. Lumabas ako kasi nabubore ako sa bahay, yung sobrang tahimik. Tapos sumasakit yung likod ko dahil sobrang tahimik, wala akong makausap. Kaya lumabas ako dito. Doon sana ako magbablog sa park. Kanya lang, may mga pamilya sila doon, yung mga siguro nagpapa-unwind din sila. Kaya pumunta na lang ako dito sa sa labas, dito sa papunta sa trabaho namin. And then guys, pupunta tayo doon sa yung sa dinadaanan namin dati. Yung nag-promise ako na ipakita ko yung mas nakakatakot na dinadaanan namin dati. Nung hindi pa namin na prospect tong dinadaanan namin ngayon. Kasi sobrang talaga siya. Ang creepy. Creepy pala, nakakatakot. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Kung napanood yun yung vlog ko na yung madilim na nakakatakot. Yung pa isa-isa na lang yung hininga ko. Ito yung lugar na yon pagka pagka maliwanag pa. And then sa tabi nito, yung may mga
lumang building, ayan, nawala ng mga tao, tapos mga sirang sasakyan. I-imagine nyo na lang kung biglang may nagbukas na sasakyan dyan, tapos may tumunog na ganun, o yun, mumu na yun, takbuhan na. Alas 8 na ng gabi, gaya ng sinasabi ko, wala nang tao dito sa labas, kasi itong lugar na to, nasa likod to ng nasa likod to ng mga establishment. Dito sa kabila may mga parang tawag dito, mga repair shop ng mga sasakyan, mga motor, ganyan. Bihira pa pala ang mga motor. Tapos doon sa mga bundok na yon, andoon yung mga kabahayan. Ito guys, andito ako sa gitna. Ay, wala pa sa gitna, sa 1/4 pa lang. Andoon yung pinagtatrabahuhan namin, no. Diyan kami dumadaan. Diyan. Yan yung gasolinahan na nakikita niyo sa vlog ko. Tapos ayun yung dinadaanan namin. Papasok doon ay sa may arko na yon na dilaw. Tapos doon paikot. Ngayon, kumanan ako. Ito yung highway dito guys. Walang kalaman-laman na tao. As in, ang gaganda ng highway, ang gaganda ng kumpleto sila sa mga signage. Mayaman talaga. Pero walang dumadaan. Kung baga sa atin guys, na to ha, lungos, liblib na lugar na to. Kaya wala halos na mga tao na. Tingnan niyo naman yung mga bundok doon, o yung mga ilaw na yon, mangilan na mga bahay yon. And then dito, yung siguro may ipapatayo na naman sila kasi parang kiniklearing nila siya. Sinisiksik yung lupa. Baka may ipapatayo dyan. Yung part na to guys, yung reels ko na malalim to dito. Siguro 3 palapag na building yan, yung lalim yan dyan. Gusto ko sanang mag-vlog doon sa dinadaanan namin dati, yung pupuntahan natin ngayon ng yung kagagaling ko lang sa trabaho. Pero palagay ko hindi ko kaya kasi medyo nakakaramdam ako ng takot na ngayon. Nung unang pagdating namin dito, dahil curious pa sa lahat ng mga nakikita, parang hindi ako nakakaramdam ng takot. Pero ngayon guys, parang pinasokan na ako ng kaba. Tsaka yun, natatakot na ako kasi may nararamdaman ako minsan. May masasalubong tayong tao na may aso. Siguro ito yung may-ari ng elepante na na nakita natin dati. Sa kanya yung elepante kasi yung elepante na yon may may tawag dito, bok. May plastic siya. Nalagayan ng dumi ng aso. Siguro yun yung may-ari. Kinuha ko yung plastic tapos yung elepante na manika iniwan ko doon sa waiting shed. Ayun guys, kanina kasi day off ko, no. Tapos dumalo yung may-ari ng bahay doon sa bahay namin. So kumatok siya. Tapos pagbukas ko, tapos ay sir, good day, sabi ko sa kanya. Tapos naka-smile ako. Tapos sabi niya, who cut your hair? Sabi niya, you cut your hair? Sabi niya. Tumawa ako, boss ako sa kanya. You're humiliating me. Tapos sabi niya, no. Sabi niya, I'm serious. You cut your hair? Sabi niya, no. Sabi ko, I went to the barber shop. Tapos tumawa siya. Now sabi niya, no one can hurt you. Why boss? Sabi ko sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, you look like dangerous. Naging dangerous daw ako, hindi niya alam. Kaloka siya. Andito na ako sa kalagitnaan guys. Yung daanan doon na nakikita niyo may ilaw, doon yung trabaho namin. Doon sa compound na yon. Tapos andito ako sa gitna na. Ito yung daan na pakanan na tinahak natin kanina. Ito yung gitna, and then andoon yung medyo nakakatakot na lugar kasi wala nang doon, wala nang mga ilaw. Tsaka wala lang mga building. Wala naman masyadong dumadaan. Hello boss. Ito na guys, andito na tayo sa daanan na sinasabi ko. Ano pa lang ngayon? 8:30 ng gabi. Ay, papanhik tayo ng kalsada guys. Kinikilabutan na ako.
8:30 pa lang, pero mas didilim pa to pagka mag alas 11 ng gabi. Pag imagine nyo na lang na na pauwi ako ng trabaho, galing trabaho. Ito siya, may dumaang kotse. Ito. Ayan yung sa baba, yung mga establishment. Pakyat tayo ng bundok ngayon, pawi doon sa amin. Ay, kinikilabot ako. Maliwanag pa yan guys ha. Kasi alas 8:30 pa lang. Tangina may puti dito ay hindi ko ma-figure out kung ano yung kulay puti. Hanggang hanggang ulo ko kinikilabutan. Tapos yung may dito guys, yung may tawag dito. Meron kasi dito parang libingan, isang peraso lang. Dito ako natatakot. Saan na kaya yung part na yon? Ay, salamat may sasakyan. Takbo na ako. Ay, wala na akong kasama. Patangina. Ito yung sinasabi ko. Ayan yung wait lang, may sasakyan. Baka bawal siyang kunan. Tapos dito. Ito pala siya. Wait lang. Ito siya Ayan yung umiilaw. Na kulay red. Yan yung parang kandila na electric. Tapos may mga bulaklak siya. Andito kami dati ni Aaron. Tapos nung hindi ako nagsasalita, na sabi ko baka bigla kaming may masasalubong na tao. Di andong kami sa baba nun. Tapos pagtingin ko dito sa taas, biglang may mataas na tao naglalakad. Babae. Ay, putang ina, sabi ko talaga, nagulat ako. Kasi pagtingin ko, biglang may pababa na tao. Sakto talaga, coincidence lang sa isip ko. Sabi ng kasama ko, bakit ka nagmura pre? Tapos kininto ko sa kanya na, alam mo ba pre, ako sa kanya. Hindi ko sinasabi siya, natatakot ako. Tapos ganoon din pala siya, giahak. Ay. Parang sumakit yung batok ko. Ayan, pagkatapos naman nandito, may may mga ilaw na. Tapos meron ditong yung Stations of the Cross. Ayan, kasi Christian country naman sila dito, meron dyan. Dyan pwede ka ding dumaan papunta sa bahay namin. Meron dyan sa taas, meron dito sa pababa. Dito okay na, safe na dito. Ayan yung mga motocross rider. So ayun guys, magpapaalam na ako ha. Kasi habang nagsasalita ako dito sa daan na to, marami ng bahay na madidisturbo dahil sa boses ko. Tahimik talaga kasi dito. So until next vlog, bye bye.